Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-73 kabanata ng mga awit at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Bigyan po natin ito ng pamagat na sa lahat ng sitwasyon ang Diyos ay patuloy na naghahari. Sa ating pagpupuri sa Diyos, tayo po ay mayroong iba't ibang mga paraan ng paghahayag kung gaano siya mabuti. Ang Diyos ay ang hari, ang Diyos ay ang Panginoon. At pinapakita po nito ang kanyang abilidad na maghari at maging Panginoon ng lahat. Verse 1, si Yahweh ay naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at puspos ng kalakasan. Matatag na itinayo ang sandigan ng daigdig, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito mayayanig. Dito pinapakita ang hindi lamang uri ng paghahari sa politikal na aspeto, bagkus ay paghahari sa buong mundo. Sa China man o sa US, sa tuwing mayroong bagong mamamahala na naghahari o kaya ay nananalo sa mga bansang ito, ay malaki ang epekto nito sa buong mundo. Tulad kamakailan lamang kung saan ang US ay nagluklok ng panibagong presidente. At pakikita natin ang balitang ito sa lahat ng telebisyon o kaya sa lahat ng mga pahayagan. Ngunit ito ay tungkol lamang sa mamamahala ng isang bansa. Di tulad dito po sa sinasabi sa verse 1 kung saan si Yahweh ang siyang Diyos at hari ng lahat at ng buong daigdig. Sa verse 2, ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang kasaysayan, ika'y likas na naroon na. Sa verse 1 at 2, pinapakita nito na ang Diyos nga ang siyang naghahari. At sa kanyang paghahari, ang lahat ng nasa daigdig ay nagiging matatag at hindi nayayanig. Sinasabi po dito na matatag na itinayo ang sandigan ng daigdig, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito mayayanig.
Sa atin pong mga buhay, tayo po ay natatakot sa bawat pagyanig. Naroon ang laging pagnanais na magkaroon ng sapat o kaya stable na trabaho, ayaw ng pagbabago, ayaw ng pagyanig. Tulad na lamang bawat linggo ay mayroon po tayong Isakar team na laging nagbabalita ng mga nangyayari sa mundo, napakaraming mga pagbabago, napakaraming mga pagyanig sa buong mundo. At makikita natin na normal na lamang ang pagkakaroon ng pagyanig sa paligid. Ngunit sa lahat ng kanormalan na ito pagdating sa pagyanig, naroon din po ang katotohanan na ang Diyos ay tapat at hindi payayanig. Sa tuwing mayroon pong maliit na pagbabago o kaya pagyanig sa atin pong mga buhay, paano po tayo tumutugon? Kunwari na lamang ay kapag tila ba nawala ang ating cellphone, anong una nating reaksyon? Ako, mabilis akong magambala at madalas ay sinasabihan ako ng aking asawa. Bakit ba kabang-kaba ka? Dahil sa aking paglaki ay mayroon po akong pangit na gawain na noong ako'y bata pa ay magaling akong mag-impake ng aking gamit dahil takot akong mawalan. Takot akong hindi maging sapat ang aking inihanda. Kung kaya naman sa aking paglaki, sa tuwing mayroong bagay na nawawala sa akin, ako ay mabilis na magambala, ako ay mabilis na mataranta. At sa mga maliit na pagyanig na ito, lumalabas lagi ang pagtatanong, Panginoon, bakit hindi mo ako tinulungan? Bakit nasaan ka? At sa aking puso nga ay mayroon pong pagyanig, mayroong takot. Sa ating pagdidisipulo ng ating pong mga cell member, maaaring naroon lagi ang pagnanais na sanay lumago sila at maging malusog. Ganito lagi ang ating nais, ngunit kung tutuusin, hindi po ganito ang madalas na mangyari. Dahil laging mayroong mga pagsubok sa buhay. Ang nais natin ay maging matatag sila sa kanilang mga buhay. Ngunit hindi po natin maiwasan ang magkaroon ng mga pagyanig at magkaroon ng mga pagbabago. Ngunit sinasabi po ng manunulat, lalo na ng awit na ito, na sa kabila ng mga pagyanig na ito, ang paghahari ng Diyos ay nananatili. Ano ang sikreto upang ang mundo ay maging matatag at hindi mayanig?
Sabi sa verse 2, ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang kasaysayan ikay likas na naroon na. Pinapakita lamang po nito na kung ang Diyos ang siyang naghahari, paniguradong magkakaroon din ng pagtigil sa bawat pagyanig. Ang Diyos ang siyang tumutulong upang maiwasan ang pagyanig. Kung titignan po natin ang kasaysayan, laging pong mayroong mga pagbabago. Sa sistema man, sa kalakaran ng mundo, laging mayroong pagbabago. Verse 3 at 4. Tanging ang Diyos ang siyang magtatagumpay laban sa lahat ng kapangyarihan. Tumataas nga o Yahweh ang tubig ng mga ilog, lumalakas ang lagaslas habang sila'y umaagos, maingay na mga alon katulad ay pagkalabog. Sa verse 3, ito ay isinulat na parang awit, kung saan maihalin tulad po ito sa koro ng isang awit na paulit-ulit na kinakanta. At sa original na teksto, ito po ay naisalin at sinasabi na tumaas nga ang itaas ang boses tulad ng mga ilog. Nakita niya na ang ilog o nakita ng manunulat na ang tubig ng ilog ay patuloy na tumataas. At mayroon itong malaking epekto o kaya impact sa kanya. Pagkatapos, sa verse 3 ay sinabi po doon, lumalakas ang lagaslas habang sila'y umaagos, maingay na mga alon katulad ay pagkalabog. Sa Middle East, para sa kanila,
Ang tubig ay hudyat o kaya ay simbolo ng kapangyarihan ng kadiliman. At sa pagtaas nga ng mga tubig na ito, ang nakikita ng manunulat ay ang kapangyarihan ng kadiliman. Ngunit sa verse 4, parang tubig na marami, ang buhos ay parang kulog, malakas pa kaysa alon ng dagat na mayroong unos. Higit pa sa mga ito si Yahweh na dakilang Diyos. Sa bandang dulo ng verse 4 ay nabanggit na higit pa rito si Yahweh na dakilang Diyos. Sa atin pong mga buhay, maaaring mayroon po tayong mga kahinaan na napakalaki, mga kahinaan na siyang nagbibigay ng takot sa atin. Ngunit tulad ng sinasabi ng manunulat na ang Diyos ay mas dakila at mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng ito. Kamakailan lamang nang kami ay nagkaroon ng coaching conference, ay naniniwala kami na naging matindi ang spiritual warfare. Dahil ang layunin natin ay ang makuha muli ang mga kabataan, lalo na sa gapos ng kaaway. At nakita namin ang pagkilos ng Diyos. Nakita namin ang pagkilos ng banal na espiritu. Nakita namin ang pagkilos ng banal na espiritu lalo na sa ating mga kabataan. Ngunit bago pa man kami nagtungo sa conference ay naroon din na kumilos na rin ang kaaway. Dahil ako at si Crystal ay takot na takot. Kami ay sobrang kinabahan dahil kailanman ay hindi kami nagkaroon ng ganitong uri ng conference. Mayroon lamang kaming 1 buwan para maghanda. At kami ay nag-alala na sapat ba ang panahon na yon para makapaghanda din ang mga kabataan, lalo na sa pagpili ng ticket, sa pag-book ng hotel at ng lahat-lahat. At nang kami nga ay naroon sa lugar na yon, nakita namin ang pagkilos ng banal na espiritu. Nakita namin na bawat isa ay isa-isang nagkakasakit, sumasakit ang ulo, nagkakaroon ng lagnat, nagkakaroon ng diarrhea. Ramdam ko ang laban sa espiritu. Ramdam ko ang lakas ng spiritual warfare sa mga panahon na yon. At mayroon nga din sa aming pangkat na makakarinig ng ilang mga boses, ng ilang mga tunog. Mayroong iba na biglang nakakaramdam ng kalungkutan. At para sa akin ay bigla akong natataranta. At para naman sa iba, bigla silang nagkakaroon ng pakiramdam na tila hindi sila kabilang.
At nakikita namin na ang kaaway ang patuloy na gumugulo sa pakiramdam at isip ng bawat isa. Ngunit sa lahat ng ito, nakita namin ang kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya naman sa tuwing ang puso natin ay nagagambala, sa tuwing ang puso natin ay napupuno ng pagyanig, mabuting tumulog tayo sa ating spiritual na otoridad, humingi ng tulong, pagkatapos ay dumulog din sa Diyos at tumingala sa Kanya. Sa pangungusap ng Diyos, tayo po ay makakaranas ng katagumpayan sa lahat ng mga laban. Mga kapatid, nais kong sabihin na sa atin pong buhay, normal po ang magkaroon ng laban, lalo na sa spiritual na aspeto. Marami pong Bible School student na nakikinig ngayon at napakalaki ng pananampalataya na mayroon kayo upang magdesisyon na pumasok sa Bible School at kayo ay nakaranas ng mga laban sa buhay, ngunit ang lahat ng ito ay iyong napagtagumpayan. Dahil ang Diyos ang siyang patuloy na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa verse 4 nga ay sinabi na ang Diyos ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, maging sa kalangitan, at siya ay mas makapangyarihan kaysa sa bawat ugong o kaya bawat alon ng dagat. Sa ating patuloy na pagsunod sa Diyos, naroon din na patuloy ring kikilos ang kaaway. Maging din ang ating simbahan, sa ating patuloy na pagsunod sa Diyos ay nakikita po natin ang laban, lalo na sa media. Dahil ang media ay biglang nagkaroon ng interes kung paano po tayo nagkakaroon ng pagbabautismo at lagi nilang binabantayan ang ating ganitong mga gawain. Biglang mayroong opinyon ang media pagdating sa ating mga gawain. Hanggang sa dumating sa pagkakataon na ang ating pagbabautismo ay ginawa nating ay hinati natin sa 8 mga gawain. Pagkatapos ay ganun pa rin, na interesado ang media kung paano natin ito gawin. Ngunit sa lahat ng mga sitwasyon ay pinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Dapat po nating panghawakan ang katotohanan ng salita ng Diyos at ang katotohanan na siya pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa verse 5, walang hanggan o Yahweh ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo.
Ang Diyos ay tapat at maging ang kanyang mga salita ay tapat. Dapat po tayo, panghawakan po natin ang salita ng Diyos at siya tutulong sa atin. Sa atin pong patuloy na pamamalagi lalo na sa salita ng Diyos, makikita din po natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Sabi po dito, banal at matatag ang sambahang iyong templo. Mga kapatid, sa tuwing tayo ay nagtutungo sa templo ng Diyos, anong uri ng pananampalatayang mayroon tayo? Anong uri ng pananabik ang mayroon tayo? Laging nagsasabi ng amen, laging tumutugon ng amen. At sa ganitong paraan, ang atin pong pananampalataya ay nagiging matatag din. Napakaraming boses ang maririnig po natin sa mundo. Napakaraming mga opinyon ang madidinig natin mula sa mundo. Ngunit, maiging dumulog lamang po tayo sa templo ng Diyos, sa banal na templo ng Diyos. Ito ang nararapat na gawin, ang bumalik sa presensya ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa kasaysayan. Tayo po ay laging dumulog sa templo ng Diyos, laging dumulog sa presensya ng Diyos, dahil siya ay higit pa sa kahit anumang mga sitwasyon sa mundo at laging higit pa sa kung anong kayang gawin ng kaaway. Purihin po natin ang Diyos.
Panginoon, pinupuri ka namin dahil ikaw ay kasama namin. Panginoon, ikaw ay laging kasama namin. Ikaw ang Diyos na naghahari, mga kapatid. Atin pong purihin ng Diyos. Tayo po ay pumasok sa diwa ng pagpupuri sa Diyos, sa pagtataas ng kanyang pangalan. Kahit nasan man po tayo ngayon, anong mga sitwasyon na ating pinagdaraanan, atin pong ideklara ang kabutihan ng Diyos, ating ideklara ang kanyang paghahari. Panginoon, itinataas ka namin sa aming mga buhay. Ikaw ay karapat-dapat sa bawat naming papuri kahit anumang sitwasyon na aming pinagdaraanan, o Diyos po, patuloy ka naming pupurihin. Ikaw ang Diyos na naghahari. Panginoon, maghari ka sa aming mga buhay. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang siyang namamahala sa aming mga buhay. Gamitin po natin ang mga bersikulong ito sa ating pagtugon. Walang hanggan, O Yahweh, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Verse 4, parang tubig na marami ang buhos ay parang kulog, malakas pa kaysa alon ng dagat, na mayroong unos, higit pa sa mga ito si Yahweh na dakilang Diyos. Panginoon, ikaw ang makapangyarihan sa kalangitan. Ikaw ay higit pa sa lahat ng aking mga takot at mga problemang kinakaharap. Atin pong ideklara ang mga bersikulong ito sa ating pananalangin. Gamitin po natin ang mga bersikulong ito sa ating pananalangin.
Panginoon, sa aming pananalangin. Panginoon, Ikaw ang naghahari. Ang amin po mga buhay ay hindi mayayanig dahil Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming Hari. Panginoon, ang bawat sakit at karamdaman, bawat pagsubok na aming nararanasan, Ikaw ang Diyos na siyang tutulong sa amin dahil Ikaw ang dakilang Diyos. Sa aking buhay, naranasan ko ang kabutihan ng Diyos kung paano ang aking buhay may asawa ay nagbago at ang aking buong pamilya ay napabago din. Atin pong ideklara ang kabutihan ng Diyos, atin pong sabihin ang patotoo kung paanong binago ng Diyos ang atin pong mga buhay sa atin pong pamilya. Sabihin po natin ito sa iba.
tayo ay nasa tahanan ng Diyos at sa kanyang presensya ay atin pong naranasan ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan. Atin pong patuloy na ipanalangin ang atin pong BIC building. Itaas po natin ang ating mga kamay at ipanalangin ang lugar na ito. Atin pong iniimbitahan ng mga coworker na silang in charge sa paggawa po ng building na ito. Atin pong itaas ang ating mga kamay. At ipanalangin ang bawat isa. Panginoon, pinapapurihan kita at pinapasalamatan. Patuloy mong sasamahan ang iglesyang ito, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang iglesyang ito. Panginoon, nakikita namin ang iyong kadakilaan sa iyong tahanan. Panginoon, kami nagpapasalamat sa mga kapatid namin ito, Panginoon, na iyong pinili. Panginoon, ito ang iyong pangako na iyong binigay para sa bawat isa, para din sa iglesyang ito. Pinupupurihan ka namin at pinapasalamatan. Itaas po natin ang ating mga kamay at tumanggap ng pagpapala. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking idinedeklara. Sa atin man pong paglilingkod sa ating mga pinagtatrabahuan, alam po natin na ang Diyos ang siyang naghahari. Tayo po ay mapuno ng kaligayahan, ng kapayapaan, at sampalatayanan na ang Diyos ang siyang naghahari higit sa lahat, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang